Kumusta po? Kumusta po kayo? So, yung tong video na to ni Pinoy, matagal na to eh. Kailan ba yung Easter? March. Oh, March. Gumawa siya ng video nung Easter. Matagal na siya eh, last month pa. Last month. Gumawa siya ng video na pinagmamalaki yung achievement niya. Ito yun, no? Medyo mahina lang yung audio eh. Pero, hindi ko pwedeng, ano ito? Ito, medyo mahina lang yung audio eh. Sumasalamin sa pag-asang pinanghawakan ng bawat Pilipino baka ilang beses nalugmok sa kalbaryo ng korupsyon at katiwalian. At pati ng sino mang may malinaw na kaisipan na tulad ng pagbangon ng Jesucristo, bumabangon na rin ang ating bayan. Yun. Sabi niya, kasabay ng pagbangon ni Jesucristo nung Easter ay ang pagbangon din ng bansang Pilipinas. Ulul, fuck you. Diba? Ginagamit mo pa yung pangalan ng Diyos. Actually ako agnostic ako pero yun yung mahirap eh, diba? Kapag isang politiko, isang leader, ginagamit yung pangalan ng Diyos, diba? Kilabutan ka nga, putangan mo kang kalbo ka. Diba? Actually ako, kalbo din ako eh, pero hindi ako magiging katulad ng abnoy nating presidente. Diba? Una, utay-utayin ko lang yung mga sinasabi niya. Utay-utayin ko lang. Basta yun, sabi niya, tatulong daw nung Panginoong Diyos, kasabay ng pagbangon ni Kristo yung pagbangon ng Pilipinas. Ulul. Bumangon Pilipinas? Tanong ba naramdaman nyo? Di ba? Medyo may audio eh. Yeah. Wala nang naibalik sa mga Pilipino ang tunay na lakas ng pamahalaan at naiwaksi ang kultura ng pagkakanya at paglalabang. Oh, tangina talaga. Narinig mo ba? Dito ko na. Narinig mo sinabi niya? Ano ba sa mula nung naibalik sa Pilipino ang gobyerno at pagkanya-kanya. Hindi, basta yung ganun. Kanya-kanya tsaka yung paghihilahan. Gago, ganun pa rin yung Pilipino. Wala naman nagbago. Tangina na talagang itong abnormal na to. Abnoy, putang ina. Hindi ko alam, pati yung mga bumoto sa'yo, sorry, abnoy din. Ako talaga, noong 2010, nung nalaman ko yung mga candidates, sabi ko, wala na ng pag-asa. Wala na. Kaya tinabad na ako bumoto nun eh. Simula nung 2010 election na yun, yung mga yun lang din naman. Ay sus. Tangan to abnormal na to eh. Abnoy ito eh. Nagawa natin buhatin sa landas ng kaunlaran ang ating bansa. Ay, puto talaga. Nagawa nating buhatin sa landas ng kaunlaran ng ating bansa. Putang ina, maunlad. Putang, alam mo ba sinasabi mo, maunlad? Putang ina. Alam mo yung si Pinoy, magaling magsalita, ang sarap pakinggan, pero walang sustansya. Magaling siya magtula. Oo, magaling siya magsalita, pero walang sustansya yung sinasabi. Tanginang yan. Ay, sa katotohanan sinasabi niya. Malayo sa katotohanan. Tingnan niya, mukhang mukha pa lang, abnoy na eh, oh. Ang anong to? Kung dati napipilitang mag-ibang bayan ng maraming Pilipino, ngayon ay nagsisibalik na sila dito dahil ramdam nila ang pagkaksa ng pagkakataon. Gago talaga to. Kasi may hina kasing audio kaya isa-isa ko. Sabi niya, kung dati daw, ang ibang bansa yung mga Pilipino, ngayon daw, nagbabalikan daw sila dahil daw ramdam nila yung pagbabago. Ay, naku, Putang ina. Sinungaling niya. Tang ina mo. Sabihin mo sinungaling siya. Sinungaling talaga yung sinungaling. Hindi nga pang gigil yung pagsasabi. Tang ina to. Yung sa mga Ikaw ba Pinoy? Namuhay ka ba ng normal na Pilipino, yung masang Pilipino? Alam mo ba yung totoong buhay na pagiging yung regular lang na Pilipino, yung tawag dito, average Filipino? Hindi mo alam yung asasyendero ka. Tanginang to, ang kapal ng mukha. umuwi dahil magdamdam na. Hindi ah. Kaya umuwi kasi wala nang trabaho sa ibang bansa, nagbabawas na. Anong ang kapal ng mukha? Putang inan to. Ito pa. Iba may gera. Iba may gera. Ang kapal ng mukha nung putang inan to. Hindi mahuhuli dyan. Pagkulat sa ating pamilya. Kung dati, pinahayaang maiwan sa laylayan ng lipunan ang minumbing nating kababayan. Ngayon,
tinutulungan natin ang mahigit 3,800,000 kabahayang benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ayun, ano ba yung Pantawid Pamilya Pilipino Program na pagsasabi niya? Yung conditional cash transfer. Oh, gago. Yun. Sa libreng pera yan. Alam mo kung ano yung problema, hindi mo alam kung paano solusyonan. Bakit mo bibigyan ng pera yung mga taong tamad at ayaw magtrabaho? Maganda, bigyan mo ng trabaho, gago. Kinukonsinti mo yung katamaran, putang ina talaga. Yan kasi ang hirap. Kapag yung pagpipilian mo lang, ito yung eleksyon, yung mga puro mayayaman, yung mga hindi naman talaga nakaranas ng hirap. Di ba? Ayun yung punto ko dun eh. Ba't mo puputo itong mga mayayaman na ito? Ano bang alam nito sa pagiging average Filipino? Wala. Yung problema. Tangina to, nakakapanginig ng laman. Kasi yung mga pinanganak ng mayaman. Pinanganak na silang mayaman. Kaninununan nila mayaman. Buti sana kung Tapos ikaw naman, napatay gutom ka, iaasa mo yung kinabukas ng Pilipinas sa mga yan. Ano alam ng mga yan sa buhay mo? Tanginang to. saan galing yung pera. Yung Tangina. Hindi. walang Hindi, yan. hindi. Walang yan. Oh. Ako nagigigil ako eh. Hindi nga. Kung hindi lang ako makukulong, siguro kukutusan ko yung panot ng ulo. Siguro mga 100 times hanggang mamagatong kamay ko. Sama mo na yung mga advisors niya sa mga babatukan. Inang kapal ng mukha. Yung mga advisors. Itutuloy pa ba natin? Nakakangigil na eh. Hindi kailangan malaman ng tao yan. Sige. Inang yan. Hindi, pero wala na wala nang oras siguro. Sige. Hindi, 6 minutes. Sige, tuloy natin. Kung dati nagtitiis sa silong ng puno ang mga estudyante, ngayon inaasahan ng mabura ang 66,800 backlog sa silid-aralan bago matapos ang 2030. Hindi, pero sabi niya, yung tungkol sa edukasyon, actually, hindi, para sa akin, sa nakikita ko, medyo naman may nagbago sa mga public schools. Kinukulang sa joke. Hindi, nung nakaraan, medyo kinukulang sa chok eh. Pero nakita ko, nagpapatayo naman sila ng mga buildings. Pero, hindi, alam ko, ikaw, hindi ka magiging kontento doon. Ako rin naman, hindi mo sinasabing kontento ako Hindi mo sinasabing kontento ako sa nangyari, pero napag-iwanan na rin talaga tayo ng ibang bansa eh. Okay. Yung ibang bansa talaga nag-upgrade sila, bilis, pero tayo, nag-upgrade tayo, bagal. Hindi, tayo nag-upgrade. Hindi. Dumadami yung tao, dumadami yung mga estudyante, pero mabagal pa rin yung pag-usad ng pag-usad ng edukasyon, yun. Okay, parang may kulang. Parang Hindi siya sapat kung tutusin. Hindi maraming eskwelahan, hindi naman sapat yun. Hindi kasi minsan sa isang classroom, minsan 60 pa rin yung 60 pupils pa rin, di ba? Ganun pa rin naman. Kasi tama nga, nagpapagawa siya ng mga public schools, mga buildings, pero dumadami rin yung estudyante, as in babagal pa din. Yung quality. Kaya dapat kasi yung yung pera sa RH bill, dapat pinang classroom na lang eh. Para sa akin ilangan yung RH bill na yan. Gastos lang yan. Sana pinang classroom na lang yan. Parang lang naman yan para makapagnakaw. Ako dyan. Kung dati, ilang milyong metrikong toneladong bigas ang inaangkat at pinupulok lang sa mga bodega. Ngayon, natatanaw na natin, hindi lang ang pagiging self-sufficient sa bigas, kundi ang pagiging exporter nito. Ay, gago. Exporter daw tayo ng bigas? Hindi ko alam yun. Hindi. Dito sa Kuwait, may nakita kang bigas ng Pilipinas? Wala. Wala. Dito meron Thailand, may India. Saan yung export? Siguro, sabi niya, unti-unti eh. Ewan ko. Parang Paano magiging export ng mahal-mahal ng bigas sa Pilipinas? Paano magiging sabi ng self-sufficient daw yung pagiging nagiging self-sufficient daw. Ganun pa rin naman yung bigas, nagmahal pa rin eh. Dapat, di ba? Dapat nagmumura siya kung talagang okay yung bigas natin, okay yung stock niya. So, nag-export pa tayo, dapat masimula pa yun. Di ba? Tsaka yung sabi niya, unti-unti nag-export. Kung nag-export tayo, sana nagmumura yung bigas natin. Di ba yung sinasabi niya kasing umuunlad ng Pilipinas, siya na naman nakakaramdam eh. Kasi siya yung sumusweldo, sa kanya yung may budget siya, umuunlad si Pinoy. Ang sinasabi nila yung mga... Pero yung mga Pilipino, putang ina. Diyos ko. Lahat sila din yan eh. Sinasabi nila yung mga bagay-bagay. Gusto nilang makita. Oo, yan, tama. Hindi nila binabase sa buwan. Nasabi ko na sa video ko yan Ayan, nakikita lang nila yung mga bagay na gusto nila makita. Sinasabi nila yung gusto Di ba? Tapos hindi nila binabase yung kaunlaran sa buhay ng isang karyang tao. Di ba? Tumaas ang ekonomiya. Tanong ba, ramdam mo ba? Okay. Stock market madalas eh. Oh, tumaas ang GDP, stock. Yung GDP, tumaas. Ramdam mo ba?
Tanginang yun. Pinabasa nila sa Hindi lang si Blu-ray. hindi lang si Pino, hindi ko alam kung alam ni Pino, talagang bobo talaga siya o makapalang muka o manhid na Manhid o sa- sociopath, di ba? Pero alam ko talaga mga Pilipino bobo. Ayun talaga. Wala pong duda. Sa pagpanig natin sa tama at sa pagbuhos natin ng malasakit sa kapwa, sinusundan din natin ang mga yapak ni Jesucristo. Ay, putang na, Iso Kristo na naman, anak ko. Iso Kristo. Mahiya na siya, mahiya na siya. Iso Kristo na naman. Alam ko dapat Easter message lang yan. Parang, pag di natin ang Pag ginagamit yung pangalan talaga ng Diyos, para sa, ewan ko kayo naniniwala siya sa Diyos, sana kilabutan siya. Huwag yan gamitin sa mga political. Di ba? Political leverage yung mga pangalan ng Panginoon. Tanginang yan. Eh, paano yung mga Islam? Di ba? Di ba? Paano yun? Eh, may mga Hindu na rin sa Pilipinas, yung mga Bombay. Di ba? Ewan ko. Pag-usapang religion, medyo mahabang usapan yan. Pero sa akin lang, punto ko, naniniwala siyang may Diyos, tapos ginagamit niya yung pangalan ng Diyos niya para, ay, alam mo na, kilabutan siya. Di ba? Pamubo lang. Ngayon, hindi na pansarili ang tutok ng pamahalaan at nakatuon na lamang tayo sa kapakanan ng taong bayan. Ayoko na. Basta mahaba na eh. Basta si Pinoy, pag nagsalita, kapag binibida niya yung sinasabi niya, himay-himayin nyo kasi. Hindi yung tatanga-tanga kayo. Hindi yung mga putang ina nyo. Hindi yung naniniwala sa sinasabi ng TV, ng balita, lalong-lalo na nung ABS-CBN na yan. Tanginang yan. Kasi tayo di ba, namuhay tayong bulok. Nakapaglaban tayo para hindi maging bulok. Hindi kinaya, kaya namuhay tayong bulok. Tinanggap na natin yung bulok. Ganun tayo eh. Ay, ganyan na lang yan. Ganyan na talaga eh. Gago ka, ganyan na yan. Kasi tinanggap mo na. Putang ina nyo. Ganyan talaga ang buhay. Ganyan talaga ang buhay. Oh, ganyan talaga yung buhay kasi tinanggap nyo. Ganyan talaga ang buhay ng tanga. Yan. Oh, ganyan talaga ang buhay ng tanga. Ngayon. Yeah. Sige. Good luck na lang. Good luck. Pagpag. Kakain kami ng pagpagulit, tsaka nang gigigil ako. High blood pa naman ako. Kaya yun. Sa chocolate. Tsaka sige, ako si Takero, yung Echo si recipe ko yun. Kaya, okay, salamat. At tarantado ka, Pinoy. Leche ka.